Oh, I forgot to tell you right away. Wala na kasi akong time na mag-chat pa. Besides, I am driving. Dagdag pa ng lalaki. Akmang kukunin to ang cellphone sa bulsa kaya kaagad na pinigilan to ni Marigold. Ah, order na muna tayo. Okay lang naman, naiintindihan ko kung bakit ka na late. Plastic na sagot ni Marigold at natawa ng pilit. Napahangos ng maluwag si Marigold nang ibalik na lalaki ang cellphone nito sa bulsa. Dumating naman ng waiter at agad na kinuhang order nila. Doon lang nagkaroon ng time ang dalaga na i-delete ang mga message niya sa binata. So, let's start. Tell me what happened at the dinner meeting last night. Tanong ni Thunder kaya naman napaubo ng mahina si Marigold at napalunok ng laway. Tila ba nag-iisip siya kung sasabihin ba niya agad o kaya naman baka pwedeng tungkol sa kanila na muna ang itatapik nila. Bigla siyang kinilig kaya nakita yun ni Thunder. Napakunot ang noo ni Thunder sa inasta ni Marigold. Hindi niya magets ang babae kung bakit tila hindi ito mapakali at parang kinikilig. Alam niyang pogi siya pero hindi ba pwedeng she would act normal in front of him? Para hindi siya ma-off? She's really an open book, madaling basahin ang ugali, pati ng nararamdaman. Kung iniisip mong kapakanan ng kapatid mo, kagaya mo rin, iniisip ko rin ang kapakanan ni Kuya Kit. Kung kaya't kapag may nalaman ka, pwede bang sabihin mo sa akin? Kamusta nangyari kahapon? Bakit hindi masayang aking inat ang pinagtataka ko? Bakit tuloy pa rin ang kasal ni Kuya at ng kapatid mo? Tanong ulit ni Thunder kay Marigold. Kaya, biglang napaupo ng tuwid ang babae. Kita ni Marigold ang pagkaseryoso ng mukha ni Thunder kaya naman winaksi niya ang pagpapantasya sa lalaki. She cleared her throat and started telling what happened last night. Sabi ng mommy, nagsinungaling daw ang ate sa mommy mo. Hindi naman talaga siya nag-graduate sa Harvard, ngunit pinagpipilitan pa rin ito na sa Harvard University nag-aral at ang malupit doon. Isa na siyang Doctor of Medicine. Isa sa pinakamataas na degree sa larangan ng medisina. Isipin mo yun? Si Ate Zenaya na laki sa probinsya at walang sapat na pera para makapunta sa abroad ay magiging ganyan kalupit ang karir? Tanga at bobo lang ang maniniwala sa kanya. Inis na wika ni Marigold. Napatikom siya ng bibig dahil na-realize niyang nadala na naman siya ng kanyang emosyon. Napasobra atang pagchichismis niya sa lalaki. Sayang ang pinractice niya kagabi. Dapat ay very demure, very mindful and very cutesy lamang siya. What? Hindi ako papayag na maging asawa ni Kuyang isang katulad niya. She's really a liar. I'm sorry Marigold, but I'm just telling the truth. Alam kong ate mo siya. Agad na napailing si Marigold saka nagsalita. No, naintindihan kita. Don't be sorry. Kahit ako man ay nahihiya sa pinagagawa ng ate ko. Pero hindi ko siya masisisi. Ayaw niya lang na maging mababang tingin niyo sa kanya. Lalo na't ang mga karir niyo ay magaganda. I feel sorry to ate pero mas humihingi ako ng tawad sa inyo. Wala siyang alam dahil isa siyang babaeng galing sa probinsya. Tiga-bundok at walang kaalam-alam sa ginagalawan nating mundo. Malungkot na wika ni Marigold, ngunit halatang pilit lamang ito. Hindi papayag si Thunder ni ikasal ang kapatid niya sa panganay na anak ng pamilya Santiles. Halos lahat silang magkapamilya ay tuso at sinungaling. Sa katunayan, nakita niya ang pinagchat-chat ni Marigold sa kanya sa screen ng phone niya. Ngunit hindi niya ito binuksan at pinansin. Wala itong karapatang pagmumurahin siya at kung hindi lang ito babae ay nasapak niya na kanina pa. Ngunit pinili niya magtimpi at pigilan ang inis sa babae dahil kailangan niya ito sa pinaplano niya. Gusto niyang hindi matuloy ang kasal ng kuya niya sa kapatid nito. Napainom si Thunder sa kanyang baso habang nakatingin kay Marigold. Alam niyang ayaw ng babae sa ate niya kaya naman hindi siya mahirapang kumbinsihin ito sa plano niya para sa kasal ng kapatid nila. Let's get to the point, Marigold. Alam kong ayaw mo sa kapatid mo and also, ayaw ko rin sa kanya. Gulat ang ekspresyon na ibinigay ni Marigold kay Thunder. Hindi niya alam kung bakit nalaman ni Thunder ang tunay niyang nararamdaman. Ganun na ba kahalata na ayaw niya sa ate niya? Oo, what do you mean? Hindi dahil sinasabi kong totoo about sa ate ko ay ayaw ko na sa kanya. Nagtanong ka sa akin at sinagot ko lang ang tanong mo. That doesn't mean I don't like her. Katuwiran ni Marigold na nagpatawa ng mahina kay Thunder.
Alam na lalaki na nagsisinungaling sa kanyang babae. Halatang halata naman kasing ayaw na ayaw nito sa pangalan nitong kapatid. Kung mahal nitong kapatid, bakit narito ito kasama siya? Bigla siyang nakaisip ng palusot. Wala siyang pakialam kung hate man ni Marigold ang kapatid nito. Basta't matulungan siya nito sa plano niya. Yeah, I get it. I understand you, but I really want your help, Marigold. Kita niyang pagkunot ng noon ni Marigold na para bang nagtatanong kung bakit kailangan niya ang tulong ng babae. Out of the blue kasi yon. Ang isang Thunder Anderson ay hindi humihingi ng tulong kanino man. Ano yon? Tanong ng babae nang makabawi sa pagkagulat. I want you to help me cancel their wedding. Napalunok ng laway si Marigold at napangisin na lamang sa isipan. Gusto niyang matuwa dahil sa sinabi ng lalaki. Kahit siya man ay gusto niyang makancel ang wedding ng ate niya. Gusto niyang isabotage ito hanggat maari pero hindi mangyayari yon kung siya lang ang kikilos. Mabuti na lamang at nakilala niya si Thunder, ang kapatid ni Kit. Napailing siya at nag-isip. Hindi ko pwedeng gawin yun sa kasal ng aking kapatid. Alam kong galing siyang probinsya at napaka-inosente kong titingnan. Ngunit wala akong karapatang hadlangan ang kasiyahan niya. Gustong isipin ni Marigold na lalaki na may pagmamahal at pag-aalala pa rin siya sa kanyang kapatid. Kailangan niyang ipakita dito na mabait at puro ang kanyang intensyon. Ayaw niya magkaroon ng bad impression ng lalaki sa kanya. Paano naman ang kasiyahan ng aking kapatid? Kaya ba ng konsensya mong ipakasal ang isang Kit Anderson sa ate mo? Sa'yo na nga nanggaling na isang mababang uring tao at tanga ang ate mo. Hindi deserve ng kuya ko yon. Kung ayaw mo, ako na. Naputo lang sasabihin ni Thunder na magsalita si Marigold. Sige, tutulungan kita. Meron na rin ako naisip na plano para hindi matuloy ang kasal ng dalawa. Isa pa na-realize ko rin na hindi nga talaga deserve ni ate na mapabilang sa pamilya niyo. Iniisip ko rin ang kapakanan niya, baka kutsain lamang siya ng mga taong nakapaligid sa pamilya niyo. Malungkot na sagot ni Marigold, kaya napangisi si Thunder sa kanyang isipan. Natatawa siya sa babaeng kaharap niya. Halatang halata namang gustong gusto nitong hindi matuloy ang kasal ng kapatid nito. Ayaw pa magsabi ng totoo. Namamangha pa si Thunder dahil nakaisip na kaagad ito ng plano, na para bang plano na ito ng babae, matagal na. He's not dumb para hindi yun mapansin. Ano ang naisip mong plano? Tanong niya sa babae. Napahawak si Marigold sa baba at tila ba nag-iisip pero ang totoo meron na siyang idea sa kanyang isipan. Next week na ang birthday ng kapatid mo, right? Tanong din ni Marigold kay Thunder. Kaya napatango ang lalaki. Paano kung imbitahan mo kami sa birthday ng kapatid mo? Me and my ate, palalabasin natin siyang magnanakaw. Ilalagay kong isang alahas na pagmamayari ng mommy mo sa bag ng ate ko. Sounds great, right? Kapag nalaman ng mommy niyo na isang magnanakaw ang ate ay matik ikakansel niya na kaagad ang wedding nila ng kuya mo. Ang genius ko talaga. Na-excite na wika ni Marigold kay Thunder. Seems like you're enjoying this. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Marigold at napakagat ng labi. Hindi naman, nadala lang ako. So ano sa tingin mo? Ikaw nang bahala kung anong gusto mo. I trust you. Kinilig naman si Marigold na marinig ang sinabi ng lalaki sa kanya. Thunder trusted her at malaking bagay yon para sa kanya. Kapag nakuha niya ang buong tiwala ng lalaki ay alam niyang madali nang makapasok sa pamilyang Anderson. Tatanggapin siya nila ng buong puso't hindi siya makapaghintay na mangyari yon. Siya naman talaga ang ipapakasal dapat kay Kit, kung hindi lang ito na aksidente at naging baldado. Salamat sa tiwala mo, Thunder. Huwag kang mag-alala, gagawin ko lahat para hindi lang matuloy ang kasal ng ate ko at ng kuya mo. Ngiting sagot ni Marigold at hinaplos ang kamay ng lalaki. Kaagad naman nakaramdam si Thunder ng awkward feeling kaya mabilis nang binawi ang kamay at napaubo ng mahina. What a creep! Sa isip ni Thunder. Gusto ko sanang makita ko anong mukha ng ate mo. May picture ka ba niya? Tanong ni Thunder. Palaisipan talaga sa kanya kung anong klaseng babae ang mapapangasawa ng kuya niya. Her mom somehow focused on physical appearance kaya naman napapaisip siya na baka yun ang dahilan kung bakit pumayag to sa kasalan. Kahit na alam nitong may mali sa ugali ng babaeng mapapangasawa ng kuya niya. Wala basta hindi siya ganang maganda. I mean,
Hindi pala, maganda naman ang ate since magkapatid nga kami. Well, she's simple, yan lang mailalarawan ko sa kanya. Napakagat ng labi si Marigold habang nakatingin kay Thunder. Sa katunayan, mas magandang ate niya sa kanya. Ayaw niya lang tanggapin yun. She's effortlessly gorgeous at sobrang nainggit siya doon dahil kung iisipin galing tong probinsya pa. Dapat nga'y maitim ito ngunit kasing puti ng papel ang balat nito. Iisipin mong galing ang ate niya sa ibang bansa at doon nanirahan ng ilang taon. Oh, I see. Ilang minuto rin silang natahimik kaya kaagad na nag-isip ng maitatapik si Marigold. Magsasalita pa sana siya nang magsalita rin si Thunder. Mauna na pala ako, Marigold. May kailangan pa ako asikasuhin. I forgot to tell you that I have some important things to do. Thank you for your time. Paalam ni Thunder at biglang tumayo. Magsasalita pa sana si Marigold, ngunit agad nang tumalikod si Thunder sa dalaga. Mabilis na kinuha nito ang telepono sa bulsa at may tinawagan. Napanganga naman si Marigold dahil sa inasta ng binata. Maya-maya ay napailing siya sa sarili at napainom ng kape. At least, nagpasalamat siya. I-chat ko na lang ulit siya about sa plano naming dalawa. Wika niya sa sarili at napangiti ng malawak. OMG Marigold! Talagang nakikita nga kayo ni Thunder Anderson. Ang haba naman ng hair mo. Anong relasyon niyo? Are you dating? Tanong ng kaibigan ni Marigold na ngayon nakaupo na sa upuan kung saan nakaupo si Thunder. Shit! Inuupuan ko ang inupuan ni Thunder Anderson. Para na rin ako nakakandong sa kanya. Kinikilig na dagdag pa nito. Kaya napangiwing isa pa nilang kaibigan. Gaga, tama ng ilusyon. Hindi ikaw ang pinuntahan ni Thunder kung hindi ang kaibigan natin. Grabe, ikaw na talaga Marigold. Ang swerte-swerte mo. Sagot naman ng isa nilang kaibigan. Ay nako, tumigil nga kayo girls. Nag-usap lang kami, yun lang yun. Kinikilig na sagot ni Marigold sa kanapatawa ng mahina. Ang totoo niyan, kanina pa naroon ng mga kaibigan niya dahil ibinalita niya sa mga ito na magkikita sila ni Thunder Anderson. At nang mabasa nila ang text niya ay kaagad tong pumunta sa Ikagay Cafe. Wait, nakuhanan niyo ba kami ng picture? Hindi kasi ako nakapagsabi na mag-selfie kami dahil nahihiya ako. Tanong niya sa mga kaibigan. Oo naman, marami kaming kuhang angle niyo at kitang-kita doon ang mga mukha niyo. Ipopost ko na ba to sa social media? Tanong ng kaibigan niya. Wag, ako ang magpo-post saka na kayo. Pasend ako ng picture sa XYZ account ko. Napangisi si Marigold na makitang picture nila ni Thunder na magkahawak kamay. Alam niyang hahangaan na naman siya ng mga tao kapag nakita nila ang picture na yon. Magiging talk of the town na naman siya and she's loving it. Dali-daling umalis si Thunder sa Ikagay Cafe at nang makapasok siya sa sakyan niya ay agad siyang napahinga ng maluwag. Nakakadrain naman ng energy ang babaeng yon. Saad niya sa sarili. Sa katunayan, kanina pa niya gustong umalis doon dahil sobrang nawiwirduhan na siya sa inasta ng babae. Umakting na nga lang siya na may kausap para wala nang magawang babae. Kung hindi hayaan na siyang umalis at baka magpumilit kasi itong magstay pa siya ng ilang oras. I really need to relax. Sana hindi na kami magkita pa ng babaeng yon. Wika pa niya. Nagsimula siyang mag-drive papunta sa isang bar at doon na muna magpapalamig. Ilang minuto rin ang binyahe nang makarating siya sa bar ng kanyang kaibigan. Hindi pa nga siya nakakalabas nang marinig niyang may tumatawag sa telepono niya. Napakamot siya ng ulo. Nang matignan niya ay napasimangot siya. It was her mom. Ano na naman kaya ang kailangan nito? Hello mom, tanong niya habang lumalayo sa club. Medyo maingay na kasi sa kinaroroonan niya. Nasa club ka na naman ba? Kailan ka ba magtitino, Thunder? Ikaw na lamang inaasahan ko sa pamilyang ito dahil alam mong baldado ng kapatid mo. Ngunit anong ginagawa mo ngayon? Nagpapakasaya ka pa? Inis na wika ng ina kaya napalabi siya. Mom, I am just stressed. Kaya narito ako sa bar para mag-relax. Alam mo naman kung anong ginagawa ko sa kumpanya natin simula nang maaksidente si kuya. Hindi mo ba yun ma-appreciate? I am only just 22 at pinaako mo na agad sa akin ng trabaho. Kahit hindi ko pa naman yung totally gamay. Inis na wika ni Thunder sa ina, ngunit napaingos lamang si Mrs. Anderson. At sinong tutulong sa akin? Yung dalawa mong kapatid na si Kenzo at Ronald ay may sariling kumpanya. Ikaw na lamang ang inaasahan ko, anak.
You have to be mature right now. Iwasan mo na yung bisyo mo. Please, listen to your mom. Malambing na wiga ng kanyang ina sa kanya. Napakamot siya sa batok at napailing. Dahil siya ang bunso ay sobrang na-spoil siya ng kanyang ina at ama noon na hindi niya sineryosong naging training niya sa kumpanya dahil nakatatak na sa isip niya na si Kuya Kit niya ang mamamahala noon. Ngunit na magkaroon ng trahedya ay tila ba lahat ng trabaho nito napunta sa kanya. Kaya naman ngayon, feeling niya pasan niya ang mundo. This is not his dream. Ayaw niyang pumasok sa mundo ng negosyo dahil he's into art. Pagpipinta ang gusto niya, bagay na kinaayawan ng kanyang ina. Mom, I am trying my best here. Kaya sana wag mo akong i-pressure. Ginagawa ko naman ang trabaho ko sa kumpanya at deserve ko naman na magkaroon ng relaxation. This is what I need right now. So please stop being too nosy. Rinig niyang paghinga ng malalim ng kanyang ina na para bang sumusuko na ito sa argument nila. Baka hindi mo alam na nakaabot sa akin ang hindi mo pagpasok sa kumpanya kanina. Ano bang mas importante sa ating kumpanya na kaya mong hindi pumasok kanina? We really need you, Thunder. Ngayon lang naman ako humingi ng pabor sa'yo. Huwag mo sanang bibiguin ang mommy mo. Wika pa nito. Yes, Mom. I won't disappoint you. Alam kong ginagawa ko kaya wag mo na akong pagsabihan pa. Hindi na rin ako bata. Sagot niya agad na pinatayan ng telepono ang ina. He felt annoyed every time na pinagsasabihan siya ng ina. Kung ituring naman kasi siya nito ay parang bata. He didn't like that. Nanggaling na sa mommy niya na he's 22 years old. Isipin pa rin ito hindi siya magmamatured. Narinig ni Thunder ang pagring ulit ng kanyang telepono, ngunit agad na binulsa niya iyon dahil alam niya ang ina pa rin ang tumatawag. Ayaw na ayaw kasi nitong binababaan ng telepono. Pumasok siya sa loob ng bar, rinig niya ang nagsisigaw ang mga tao at malakas na tugtog na nagmumula sa malaking speaker sa itaas. Naroon na isang DJ, sumasayaw din at sinasabayan ng indak ng mga tao. Hindi nagtagal ay nakita niyang kanyang kaibigan na isang malaking table at nagiinuman. Thunder pare, kamusta na? Long time no jam, sigaw ng isa niyang kaibigang si Lance. Nag-fist bump naman sila at lahat saka nagyakapang magtatropa. I am okay, sobrang busy sa kumpanya simula nang aksidente ang kuya. Malungkot na wika ni Thunder kaya napatangon na lamang ang mga barkada niya. Kaya naman pala, get well soon sa kuya mo. Huwag ka nang malungkot, nandito tayo para magsaya. Let's cheers! Sigaw ng isa pa niyang kaibigan kaya napatango siya. Simula nang maaksidente ang kuya niya ay lahat ng pressure at stress sa trabaho ay nalipat sa kanya. Marami siyang hindi alam kaya sobrang nahirapan siyang mag-manage ng kumpanya nila. Sa ngayon ay may gumagabay pa sa kanya at yun ang isa sa trabahanteng pinagkatiwalaan ng kuya niya. Siguro ito rin ang nagsumbong sa mommy niya na hindi siya pumasok kanina. He's doing this for his brother. Ayaw niya mapunta sa maling babae ang kuya niya. Ayaw niya makulong ito sa wala namang kwentang babae at sa higit sa lahat pangit pa. Nilagog niya lahat ng boteng nandoon. Sinulit niyang gabing iyon dahil kinabukasan ay magtatrabaho na naman siya. Wala siyang alam kung kailan na naman niya magagawa ito, kaya nilubos-lubos na niya. Siyang-siya siya hanggang sa napunta siya sa dance floor at doon nagsayaw na para bang wala nang bukas. Subalit ang kasiyahan niya ay biglang naputol nang ambangan siya ng suntok ng isang malaking tao sa gilid niya. Hindi niya alam kung bakit sinuntok siya nito dahil liyong-liyo na siya. Nalalabo na rin ang kanyang mga mata dahil sa sobrang kalasingan. What the heck, asshole? Bakit mo sinasayawan ng girlfriend ko, ha? Tanong nito kaya napakunot siya ng noo. Girlfriend? Whose girlfriend? Napatingin si Thunder sa babaeng kakakbay nito at namatignan ang mukha ng babae kaagad siya napahalakhak. Iyan? Iyan ang girlfriend mo? Hindi ko naman yan papatulan dahil mukha namang bisugo. Sigaw niya sabay na patawa ng malakas. Agad na nayanig ang kanyang kinatatayuan nang maramdaman niyang pagsuntok ng lalaki sa kanyang makinis na mukha. Hinayaan niya na lamang itong suntukin siya at pagtatadyakan dahil wala na siyang lakas para gumanti pa. Paulit-ulit siya nitong pinagsusuntok kaya nakakuha na sila ng atensyon. Nagsisigawan naman ang kababaihan nang mapatingin sa kawawa at puno ng dugo niyang katawan. Shit, sobrang sakit ng katawan niya. Para bang namamanhid ng kanyang katawan sa paulit-ulit na pagtadyak sa kanya. Mabuti na lamang at dumating ang mga bouncer na kinaroonan nila. Hinawat agad ang lalaki. Ngunit ngayon na lamang ang gulat ng tao na makitang puno ng dugo ang damit ni Thunder.
Nakaramdam din siya ng kirot sa tagiliran kaya napahawak siya doon. Imbis na balat niya ang mahawakan, isang maliit na kutsilyo na nakatarak sa kanyang tagiliran ang kanyang naramdaman. Doon lamang niya naramdaman ang sobrang kirot kaya napapikit siya ng mariin. Oh my God! Help! Help, is bleeding! Call an ambulance right now! Rinig niyang sigaw ng mga tao. Maya-maya lang ay may narinig ding isang tinig si Thunder sa harapan niya. Please give way. I am a doctor. What happened? Napangiti si Thunder nang makitang babaeng nasa harapan. Kita niya ang pagliwanag ng aura nito na para bang anghel na bumaba mula sa kalangitan. Nasa heaven na ba siya? Bakit sobrang ganda naman ata ng babaeng nasa harapan niya? Ngunit nakaramdam pa rin siya ng kirot kaya alam niyang totoo ang babaeng sumusuri sa kanya. Mister, are you okay? Can you hear me? Tanong nito. Kahit ang boses ng babae para bang hiniheli siya. Sobrang ganda. Is she actually real? She's so perfect at bagay na bagay ito sa kuya niya. Kahit na kumikirot ang sugat niya, napapangiti na lamang si Thunder. Nakita na niya ang babaeng babagay sa kuya Kit niya. Sino kayang babaeng nagustuhan ni Thunder para sa kuya niya? Ano ang gagawin ni Thunder kapag nakaharap at nakilala niya sa Zenaya? At magawa kaya ni Marigold ang masamang plano niya kay Zenaya para masira to sa pamilya Anderson? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.